Sa isang baryo sa kabundukan ng Batangas, matagal nang kinatatakutan ng lumang kumbento na matatagpuan sa likod ng simbahan. Sabi ng matatanda, doon daw nagpakalugmok sa dasal si Sister Dolores, isang madre noong panahon ng mga Kastila, matapos siyang akusahan ng pakikiapid sa isang sundalo. Ngunit hindi lahat ng tsismis ay totoo, hindi siya nagkasala. Sa kabila nito, kinulong siya ng mga pari sa kumbento, at hindi na siya muling nakita ng buhay. Sabi ng mga taga-baryo, isang gabi bago siya mawala, narinig nila ang mga nakakakilabot na ungol mula sa kumbento. Mga panalangin daw iyon ni Sister Dolores, humihingi ng awa sa Diyos habang kinakaladkad siya ng mga pari. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang katawan, wala na siyang ulo, at hindi kailanman natagpuan ang kanyang labi. Sabi ng ilan, kinuha ng mga pari ang kanyang ulo para hindi na siya makapagsalita tungkol sa mga kasalanang ginawa sa kanya. Lumipas ang mga taon, ang kumbento ay inabandona at pinuno ng takot ang bawat isa na lumapit doon. Subalit, may mga pagkakataon na may mga naglalakas loob na pumasok para sa kanilang sariling mga pakay, mga naghahanap ng yaman, katotohanan, o hamon sa kanilang tapang. Isang gabi, 3 kabataan ang nagdesisyong tuklasin ang misteryo ng kumbento. Si Liza, Rico, at Mark ay sumama sa hamon ng isa't isa matapos marinig ang kwento sa inuman. Sa simula, tila nagbibiro lamang sila, ngunit nang makapasok na sila sa loob, bumalot ang dilim at lamig. Ang dating mga dasal sa mga dingding ay tila bumubulok. Nasaan ang ulo ko? Ibalik niyo ang ulo ko. Habang nililibot nila ang mga pasilyo ng kumbento, unti-unting nawawala si Liza, hanggang marinig ni Rico at Mark ang kanyang sigaw mula sa itaas. Agad silang sumugod sa itaas na palapag, ngunit ang kanilang natagpuan ay nagpatigil sa kanilang mga puso. Si Liza, nakaupo sa altar ng dating kapilya ng kumbento, walang malay, habang sa kanyang harapan ay isang itim na anino ng isang madre, walang ulo. Ibalik niyo ang ulo ko, ang bulong ng hangin. Nagpambuno sina Rico at Mark sa takot, ngunit hindi sila makaalis. Lumapit sa kanila ang anino, bumibigat ang bawat hakbang. Nang makalapit ito, naramdaman nila ang malamig na palad na dumaklot sa kanilang mga balikat. Ibalik niyo ang ulo ko. Nagmadali si Rico na magsindi ng kandila mula sa kanyang bulsa at sinubukang bigkasan ang dasal ng Ama Namin. Ngunit ang bulong ng madre ay patuloy lamang na lumakas. Sa huling sandali, bumagsak si Mark sa kanyang mga tuhod, humihingal at nanlalamig ang mga kamay. Ang huling bagay na narinig nila ay ang pagtawa ng isang boses, "Hindi niyo ako mother, salang patahimikin. Hindi ko na makikita ang liwanag." Kinabukasan, natagpuan ng mga pulis ang 3. Si Liza ay patay, nakasandal sa altar, walang ulo, habang si Rico at Mark ay nawawala, na parang nilamon ng dilim. Hanggang ngayon, pinaniniwalaan na si Sister Dolores ay patuloy na naghahanap ng katarungan, at ng kanyang ulo, tuwing gabi, sa lumang kumbento. Sa bayan ng Capiz, kilalang pugad ng mga aswang, may isang binatang nagngangalang Arman. Si Arman ay isang matapang na mangingisda na walang takot sa mga kwento ng mga halimaw sa kanilang lugar. Palaging sinasabi ng kanyang ina, "Anak, mag-ingat ka. Hindi lahat ng gabi ay para sa tao. Sa Capiz, may oras na para sa mga nilalang ng dilim." Ngunit si Arman ay hindi naniniwala sa mga pamahiin. Isang gabi, nagpasya si Arman na mangisda kahit malalim na ang gabi. Ang dagat ay tahimik, ngunit may kakaibang lamig sa hangin. Habang nasa bangka, may narinig siyang malalim na alingaw mula sa kagubatan sa di kalayuan. Binaliwala niya ito, ngunit sa kanyang paglingon, may nakita siyang anino sa kakahuyan na tila sumusunod sa bawat galaw niya. Siguro'y mga ibon lang o hayop sa gubat, wika niya sa sarili, ngunit habang tumatagal, tila papalapit ng papalapit ang tunog at ang anino'y nagiging mas malinaw.
Nang biglang may sumabog na malakas na alon mula sa tubig, at lumitaw ang isang malaking nilalang, matandang babae na may mahahabang kuko at maputlang balat. Isa itong aswang. Ang matanday may masamang ngiti, ang mga matay kumikislap sa dilim. Matagal na kitang inaabangan, Arman, bulong nito. Nang magtatakbo na si Arman, bigla siyang natisod at nahulog sa lupa. Nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang binti. Sa gitna ng sakit, naramdaman niya ang malamig na kamay ng aswang na hinawakan ng kanyang balikat. Tinangka niyang tumayo, ngunit napakalakas ng halimaw. Huwag kang matakot, Arman. Sandali na lang ito, sabi ng aswang, sabay ngiti na nagpapakita ng kanyang mahahabang ngiti. Sa huling sandali ng kanyang buhay, naramdaman ni Arman ang malamig na hininga ng halimaw sa kanyang leeg bago bumaon ang matatalas na kuko nito sa kanyang bibig. Pumasok ang madilim na malamig na kadiliman sa kanyang katawan at ang kanyang huling sigaw ay nawala sa hangin ng gabi. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ni Arman sa pampang, walang laman ang loob ng katawan, walang bakas ng dugo. Ang buong bayan ay kinilabutan. Naging malinaw sa lahat na ang mga aswang sa Capiz ay hindi alamat lamang. At si Arman ay naging isa na lamang sa mga nawawalang kaluluwa na naglaho sa ilalim ng anino ng gabi. Sa isang lumang eskwelahan sa gitna ng kabundukan, kumalat ang isang kakaibang pamahiin, isang kwento tungkol sa isang estudyanteng nawawala sa gabi matapos pumasok sa lumang silid-aklatan. Ayon sa mga guro, ito'y matagal nang hindi binubuksan dahil sa mga kakaibang pangyayari at misteryosong tunog na naririnig dito. Si Lara, isang masipag na estudyante, ay hindi naniniwala sa mga pamahiin. Sa katunayan, gusto niyang malaman kung totoo nga ang kwento. Araw ng Biyernes nang magdesisyon siyang pumunta sa silid-aklatan pagkatapos ng klase. Madilim na ang paligid, ngunit sa kanyang paglapit sa pinto, napansin niyang bukas ito kahit na sinabi ng mga guro na palaging nakapinig iyon. Dahan-dahan siyang pumasok, at ang hangin sa loob ay tila biglang bumigat. Nagsimulang manggilabat ang kanyang balat, ngunit nagpatuloy siya. Walang kuryente sa loob kaya't gumamit siya ng flashlight. Habang naglalakad, napansin niyang ang mga libro sa shelves ay may alikabok na tila ilang dekada nang hindi nahahawakan. Subalit, sa isang sulok, may isang lumang aklat na nakabukas sa mesa. Lumapit siya at binasa ang pamagat, mga pamahiin ng silid-aklatan. Nang buksan niya ang unang pahina, isang malamig na hangin ang umikot sa paligid, at narinig niyang may nagbubulong sa kanyang tenga. Hindi niya ito naintindihan, ngunit lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Nang tumingin siya sa salamin na nasa tapat ng mesa, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa likod niya, may isang batang lalaki na nakatayo, mapatla at walang emosyon ang mukha. Agad siyang tumalikod ngunit wala namang tao. Nanginginig, sinubukan niyang lumabas, ngunit tila bumigat ang kanyang mga hakbang, at ang pintuan ay biglang nagsara. Paulit-ulit na niyang tinutulak ang pinto ngunit hindi ito bumubukas. Narinig niya ang tila yabag ng mga paa, dahan-dahang lumalapit sa kanya. Sa takot, tumakbo siya papunta sa isang sulok ng silid. Sa kanyang paglingon, nakita niyang ang batang lalaki ay muling lumitaw. Nakangiti ito ngayon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Mabilis niyang sinarado ang kanyang mga mata at nakiusap sa kanyang isipan na sana'y magising na siya sa bangungot na ito. Subalit nang idilat niya ang kanyang mga mata, naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Hindi na nakita si Lara kinabukasan. Ang tanging natagpuan ng mga guro ay ang lumang aklat na kanyang binasa, nakabukas pa rin sa mesa, at sa tabi nito, ang kanyang notebook na puno ng mga pangungusap na paulit-ulit, hindi siya aalis. Siya ay narito na. Mula noon, walang sino man ang naglakas loob na muling pumasok sa silid-aklatan ng eskwelahan.